Ngayon po ay kapistahan ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Bahagi na ipinapaalala sa atin ang ilang mga katotohanan na mayroong katapusan at mayroong paghuhukom. At nawa sa paghuhukom na ito ay tayo mapabilang sa mga pinagaharian ng ating Diyos. Mapabilang tayo sa pinagaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maliwanag na kung saan ay muling ipinapaalala sa atin. Hindi lamang na gabi na nasa harapan natin ni Mary Ann, ngunit sa pagdiriwang ngayon ng kapistahan ng Kristo namin na ang mundong ginagalawa natin ay may katapusan. At maliwanag, hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay na ilalagay natin sa daigdig na ito. Ni ang katapusan ng daigdig na kung tawagin namin ay ang paghuhukom. So bahagi yun, kaya pagkakataon ay pinamamalit sa amin, bata, matanda, ay may hangganan. At maaaring para kay Nela, medyo may kapitisan. Sa iba, maaaring mas matagal. O maaaring sa iba rin, mas mabilis. Kaya nga, huwag tayong makalimot palagi na magpasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Nawa palagi natin pasalamatan ng Diyos sa buhay na ibinibigay niya sa atin. Every morning, tayo'y nawa ay magdasal ng palasalamat sa biyaya ng buhay. Sapagkat yan ay ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung hanggang kailan, hindi natin alam. Mahaba man ang maiksi, wala tayong kapangyarihan. Ang mahalaga, binigyan tayo ng panahon. At sana, higit natin pasalamatan ng Diyos sa bawat saglit ng ating buhay na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Sa mga yan ay biyaya, pwede niya kunin anytime ng ayon sa kanyang kalooban. Wala tayong kapangyarihan at wala rin tayong kapangyarihan na malaman kung hanggang kailan ang ilalagay natin sa daigdig na ito. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga magulang kasi sila mismo hindi nila mamulaan kung kailan sila pupulin ng may kapal. Walang nakakaalam ng bukas na darating. Maaaring kasama na tayo o maaaring hindi na. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa kasalukuyan. Ginawa ang huwag natin kalimutan. Dapat wala na tayo magagawa. Hindi kabahagi ng ating kapangyarihan kung
hanggang kailan ang buhay na ilalagi natin sa daigdig na ito. Ang magagawa lamang namin ay ang magpasalamat sa biyaya ng bawat yugto ng buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Pangalawa, bahagi yun ng pagtugon na kung saan ay mawala namin yung alin, yung dulot niyang pagliligtas sa bawat isa. Ang nais na Jesus yung nakasama na tayo doon sa kanyang kaharian sa langit. Kaya gamitin natin ng maayos yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Lalo sa pagtugon sa kanyang kalooban. Pagtugon sa kanyang paghahari. Nawa tayo ay makabilang sa kanyang pinaghaharian. At ang langit ay nagsisimula sa buhay natin dito sa lupa. Kung paano namin pinangangalagaan ang biyaya na iyon dito sa lupa, doon natin hindi na makakamit. Hindi yung pwedeng sabihin natin na gusto ko pumunta sa langit. Hindi ka naman nagsisimba. Gusto ko pumunta sa langit. Pero wala ka nang ginawa kundi mandaya. Gusto ko pumunta sa langit. Pero hindi mo ginagampanan ang iyong tungkulin sa iyong kapwa-tao ay sa Diyos. Napakahalaga yun. Huwag natin hayaan na mawala ang biyaya ng buhay na wala hanggan ay pinagkaloob sa atin. Nung tayo ay binigyan, pangalagaan natin yung biyaya ng buhay na wala hanggan. Huwag natin kalimutan na ipamahid natin sa ating pagkilos na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya nagpapakabuti ang taong pinag-ahalian ng Diyos. Bakit? Kasi maliwanag sa kanya natin ay siya ay mabuti. Hindi siya masama. Kaya kahit na ginagawa siya ng masama, hindi siya gumagawa ng mabuti. Mabuti siya eh. At ito yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang mga binyana. Yun ang tatak ng sakramento ng binyana na ipinagkaloob sa atin. Ang kinakailangan lang namin ngayon, ang pagkilos sa ayon sa pagtawag na yan ng Diyos sa atin. Kaya po, kung sakali man si Ana Maria ay nagkulang, nagkasala, ay inihinangin naway kahabagan siya ng buong may kapal. Sana ay maibigay niya ang hinihingi ng katarungan at ang pagsasabuhay ng biyaya ng kanyang pananalig